Isipin lamang, isang kabataang babae na puno ng mga pangarap, bagong kasal, pinaplano ang bawat detalye ng perpektong honeymoon sa isang paradisyakal, all-inclusive resort, kung saan ang tanging pangako ay upang makapagpahinga sa tunog ng mga alon. Ngunit bigla, nahanap niya ang kanyang sarili na nakulong sa isang senaryo na mukhang isang nakakatakot na pelikula, isang nayon na nakalimutan ng oras. Isang kahoy na banyo sa likuran at ang responsibilidad ng pag-aalaga sa isang paralisadong biyena na, sa katotohanan, ay hindi walang magawa sa tila siya. At ang pinakamasama, ang asawa, sa halip na suportahan siya, ay nagpapahayag ng natural, ito ang iyong obligasyon bilang asawa. Ito ay sa sandaling iyon na naintindihan niya, alinman ay binabago niya ang lahat ngayon, o siya ay hahatulan sa isang buhay na servitude na nakilala bilang pag-ibig. Magandang gabi, mahal na tagapakinig. Ito ay Ander Branco, at ito ay mailabis na kasiyahan na tinatanggap kita muli sa Almas Dmis Channel. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang isang kwento na gagawing isipan mo muli ang lahat ng inaakala mong alam mo tungkol sa pag-aasawa, tungkulin at mahalaga, paggalang. Handa na? Kaya, umupo dahil ang salaysay na ito ay isa na nakakaapekto. Inisip ni Elizabeth ang simula ng kanilang buhay na magkasama ng magkakaiba. Matapos ang isang simpleng kasal, ngunit puno ng mga pangako, isinumpa ni Romano na dadalhin siya sa loob ng isang linggong purong akit sa Turkey, isang hotel na nakaharap sa dagat. Mga cocktail sa paglubog ng araw at ang pakiramdam na ang buong mundo ay nakikipagsabwatan sa pabor ng kanilang kaligayahan. Inayos na niya ang pinakamagagandang bikinis, ang mga ilaw na damit na sumayaw sa hangin at gumugol ng maraming oras sa pag-araw tungkol sa mga larawan sa mga brochure ng ahensya ng paglalakbay. Ngunit 3 araw bago umalis, umuwi si Romano na may isang ekspresyon na pinalamig ang kanyang dugo. Hindi niya kailangang sabihin ang anumang bagay. Ang mabibigat na katahimikan, ang kanyang mga mata ay nakatakas mula sa kanya at ang paraan ng pag-aalsa niya sa kanyang mga daliri na kinakabahan na ihatid na ang mensahe. Si Lola Fedsha ay may sakit, sa wakas ay sinabi niya na parang nasasaktan ang mga salita. Hindi ito mahawakan ng aking mga magulang. Kailangan nating pumunta sa kanayunan sa halip na Turkey. Nadama ni Elizabeth na nakabukas ang sahig. At ang mga tiket. At ang hotel. Lahat ay nabayaran na. Si Romano ay nag-stammered ng isang bagay tungkol sa kanyang ina na nangangako na ang pera ay ibabalik sa ibang petsa. Ngunit ang tono ay hindi sigurado na kahit na ang isang bata ay magiging hinala. Ngunit nag-iisa si Lola, kailangan niya ng pag-aalaga, idinagdag niya, na parang makatwirang pagsira sa mga pangarap ng kanyang asawa. Nakaramdam siya ng pagkabigo na sumunog sa loob niya, tulad ng asid. Nais kong sumigaw, umiyak, humiling ng hustisya. Ngunit ito ang simula ng kanilang pag-aasawa at ang pagiging pag-unawa ay tila ang pinakamataas na bagay na dapat gawin. Kaya't nilamon niya ang kanyang pagmamataas, inalis ang kanyang mga damit sa beach, at ipinagpalit ang mga ito para sa pagod na maong at napakalaking t-shirt. Ang patutunguhan ay hindi magiging puting sands, ngunit sa halip isang bahay ng putik, amoy ng amag at pag-abandona. Binati sila ng nayon ng putik hanggang sa kanilang mga bukong, baluktot na mga bakod na nagbanta sa pagbagsak, at isang api na katahimikan na nasira lamang sa malayong barkada ng mga nagugutom na aso. Ang bahay ni Lola Fedsha ay isang pulbos na keg na handa ng sumabog, ang mga dingding na gumagapang sa hangin, isang kalan ng kahoy na mukhang isang halimaw at, sa likuran, isang kibanyo, kung nararapat sa pangalang iyon. Nagawa sa mga bulok na board na may puso na inukit sa pintuan, tulad ng isang malupit na irony ng kapalaran. Sa loob ng iisang silid, ang matandang babae ay nakahiga sa isang kama ng bakal, ang kanyang mga mata ay makintab, ang kanyang tinig ay dumulas. Ang isang stroke ay iniwan ang kanyang paralisado, o kaya sinabi nila. Nang makita ang mag-asawa, ang isang baluktot ng ngiti ay nailawan ang kanyang mukha. Ngunit napansin ni Elizabeth ang isang bagay na kakaiba sa glow na iyon, hindi ito pasasalamat, ito ay tagumpay. Sa wakas, dumating ang manugang na babae, bulong niya, na may isang masamang hangarin na pinalamig ang gulugod ni Elizabeth. Ngayon ay magpapahinga na ako. Si Romano, na nag-aaksaya ng walang oras, lumubog sa isang armchair sa harap ng telebisyon na sinasabing pagod mula sa biyahe. May isip ka ba, mahal? Tanong niya, na yauning.
Si Elizabeth ay naiwan na nag-iisa kasama ang kanyang biyenan, na biglang nagsimulang humingi ng tubig, pagkain, pagsasaayos sa unan, nakabukas ang bintana, sarado ang bintana. Habang nahulog ang gabi, naging malinaw na si Lola Fedcia ay hindi marupok na parang siya. Iniutos niya ang sitwasyon sa katumpakan ng isang general, pagmamanipula ng minsan tulad ng isang papet. Kailangang umupo si Elizabeth ng 5 minuto para sa isang otoridad na hiyawan upang mag-echo, babae, halika rito. Dalhin ang palayok ng silid. Bigyan mo ako ng tubig. Sa tuwing humingi ng tulong si Elizabeth sa kanyang asawa, ang sagot ay pareho. Iyon ang bagay ng isang babae, alam mo kung paano haharapin ang mga bagay na ito. Samantala, nahahati siya sa pagitan ng kalan, kung saan sinunog ang pagkain, ang kama ng kanyang biyenan, kung saan walang katapusan sa mga kahilingan, at ang likuran, kung saan ang ibanyo ay isang pagsubok ng paglaban. Sa ikatlong araw, nagsimulang bumagsak ang maskara. Nahuli ni Elizabeth si Fedcia na iisa nang naisip niya na walang nanonood, naglalakad sa aparador at kumakain ng mga nakatagong sweets. Nang mapagtanto na siya ay pinapanood, ang matandang babae ay gumuho sa kama tulad ng isang manika ng basahan, na umuungol na parang nasa kamatayan siya. Romano, kailangan nating makipag-usap, sabi ni Elizabeth, ang kanyang tinig ay nanginginig sa nakapaloob na galit. Ang iyong lola ay hindi kasing sakit ng pagpapanggap. Nakita ko siyang naglalakad. Tulad nito. Sumabog siya, nagagalit. May isang hindi wasto. Kailangan ng pangangalaga. Magsinungaling. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Bumangon siya kapag iniisip niyang nag-iisa siya. Iniisip mo ang mga bagay, pinutol niya ng malamig. At kahit na totoo, ang pag-aalaga sa aking pamilya ay ang iyong tungkulin bilang asawa. Iyon ang huling dayami. Sa halip na isang honeymoon, si Elizabeth ay binigyan ng isang hindi bayad na trabaho bilang isang tagapag-alaga, habang ang kanyang asawa ay nanonood, walang kaparis, na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Mas masahol, si Lola Fedcia ay naging isang halimaw. Hiniling niya ang araw na paliguan, mga pagbabago sa bedhead, mga espesyal na pagkain, at kahit na si Elizabeth ay walang laman ang kanyang palayok sa silid, habang pinupuna ang kanyang walang awa. Ang manugang na babae ni Petrovs ay isang tunay na manugang, grumbled niya. Hugasan, lutuin, mga baka ng gatas at mumiti pa rin. Alam mo lamang kung paano gumawa ng isang masamang mukha. Si Romano, syempre, palaging kinuha ang panig ng kanyang lola. Kailangan mong maging mas mapagpasensya, Elizabeth. Siya ay may sakit, mahirap na bagay. Para bang nabigyang katwiran ang sakit sa pang-aabuso. Sa ika-5 araw, nakuha ni Elizabeth ang kumpirmasyon na kailangan niya. Maaga ng umaga, sumilik siya sa bintana at nakita si Fedcia na lumabas mula sa kama na may hangang liksi, maglakad papunta sa aparador, kumuha ng isang bag ng mga sweets at nilagyan sila ng gluttony. Nang mapansin ang paggalaw sa labas, itinapon ng matandang babae ang kanyang sarili sa kama, na nagpapanggap na natutulog. Iyon ay nang-hatch ni Elizabeth ang kanyang plano. Lola Fedcia, sinabi niya, na may isang ngiti na masyadong matamis upang maging taos, puso, nagpa siya akong bigyan ka at Romano ang honeymoon ng iyong mga pangarap. Pinikit ng matandang babae ang kanyang mga mata, kahina-hinala. Tumingin si Romano mula sa pahayagan, nakakaintriga. Ano ang pinagsasabi mo? Ito ay simple, sagot ni Elizabeth, habang sinimulan niyang i-pack ang kanyang mga bag, kung sa palagay mo na ang pag-aalaga ng maisakit ay obligasyon ng isang babae. Pagkatapos ay oras na upang patunayan na ang isang lalaki ay magagawa din ito. Pupunta ako sa Turkey. Mag-isa at gagawin kayong dalawa na magkasama ang iyong honeymoon, kumpleto sa mga poti, paliguan at lahat ng mga kasiyahan na nasisiyahan ako na maranasan. Nababaliw ka na ba? Romano sigaw. Tao ako. Hindi ko magawa ang mga bagay na ito. At hindi ako tao. Sinabi ni Elizabeth, tinitingnan siya sa mga mata. Sinabi mo na ito ay tungkulin ko bilang asawa. Mahusay. Sapagkat ang iyong tungkulin bilang asawa ay protektahan ako, huwag mo akong gawing mait. At, dahil pinag-uusapan natin ang mga tungkulin, lumingon siya sa kanyang biyenan na nagsisikap na mamagitan. Tulad ng para sa iyo, Lola, tapos na ang aming laro. Alam kong nagpapanggap ka.
Nakita kita na naglalakad kapag naisip mong walang naghahanap. Tapos na ang farce. Si Fedja ay naging maputla, sinusubukan na magprotesta, ngunit namatay ang mga salita sa kanyang lalamunan. Mula ngayon, nagpatuloy si Elizabeth, isinasara ang maleta na may isang matatag na kilos, mananatili rito si Romano. Siya ay maghugas, magluto, magbabago ng mga lampin, walang laman na kaldero ng silid, gawin ang lahat ng ginagawa ng isang mabuting asawa. At ako, pupunta ako sa Turkiye, kung saan susuntok ako, lumangoy sa dagat at kalimutan na ang mga bagay tulad ng mga kahoy na banyo ay umiiral. Elizabeth, hindi mo magagawa ito. Humingi ng tawad si Romano, ang kawalan ng pag-asa ay nakasulat sa buong mukha niya. Maaari ko at ako, sumagot siya, na tumatawag ng taxi sa kanyang cellphone. Nais mo bang maunawaan ko ang aking papel bilang asawa? Perpekto. Ngayon, maiintindihan mo ang asawa mo. Makalipas ang isang oras, siya ay nasa bus papunta sa lungsod, hindi pinansin ang dosenang mga tawag ng kanyang asawa. Pagdating sa hotel sa Turkiye, natanggap siya tulad ng isang reyna. Ang reserbasyon ay para sa 2 tao, ngunit nagpakita lamang siya. Ang manager, pag-unawa, ay nag-alok sa kanya ng pinakamahusay na apartment na may pagtingin sa dagat. Sa unang 3 araw, wala namang ginawa si Elizabeth, kundi magpahayag sa kanyang kalayaan. Siya ay lumubog hanggang sa siya ay ginintuang, lumubog hanggang sa makakasakit ang kanyang mga kalamnan, ginalugad ang bawat sulok ng lungsod at, sa unahang pagkakataon sa isang mahabang panahon, naramdaman na siya ay humihinga. Patuloy na tumatawag si Romano, ngunit ngayon hindi ito magreklamo, ngunit upang pakiusap. Elizabeth, hindi ko ito makukuha, ipinagtapat niya, sa isa sa mga tawag. Patuloy na humihingi ng mga bagay si Lola. Hindi ko mahawakan ang pagluluto, paglilinis, paghugas ngayon, isipin kung ano ang naramdaman ko, sumagot siya, bago nakabitin, na may nasiyahan ng ngiti. Dahil ang ilang mga aralin ay natutunan lamang kapag inilalagay tayo sa sapatos ng ibang tao. At si Elizabeth ay sa wakas kung saan siya ay palaging dapat, libre. Si Elizabeth ay mahinahon na hinaplos ang kanyang cocktail sa tabi ng pool, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang kabalintunaan na isang tao lamang ang nakakita sa mundo na nahuhulog sa kanilang paanan at pagkatapos ay muling itayo ito. Pero ako ay isang tao. Kaya ano? Sumagot siya, nang hindi man lang nakatingin mula sa baso. Mayroon itong mga kamay, binti, utak. Lumingon. Sa pagtatapos ng linggo, ang mga tawag ni Romano ay naging mas mahirap at ang kanyang tinig ng isang thread ng pagkapagod na kahit na ang pagmamalaki ay maaaring magkaila. Iyon ay nang lumabas ang katotohanan, kinumpirma ni Lola Fedja, sa pagitan ng mga nagbubuntong, hininga, na maaari siyang maglakad. Maaaring magamit iyon. Na ang lahat ng pagkasira ay walang iba kundi ang isang mahusay na nasuri na kilos. Hindi ito maaaring, nagpanggap ang pagkamangha ni Elizabeth. Ang kanyang mga labi ay nakakalusot sa isang ngiti na hindi malupit, ngunit hindi rin nagpapatawad. At ngayon sinabi niya na ayaw niya na alagaan mo siya. Anong sorpresa? Noong ika-9 na araw, lumitaw si Romano sa Turkish resort na isang natalo na tao. Ang nalubog na mga mata, ang maluwag na damit sa katawan na nawala ng timbang mula sa pagtakbo sa paligid ng mga kaldero at gamot. Niyakap niya ito sa pintuan ng silid, tulugan, ang amoy ng asin at desperasyon na sumisid sa kanyang shirt. Patawarin mo ako, bulong niya, nasira ang boses niya. Ako ay makasarili. Karapat, dapat ka sa isang buwan ng pulot at binalingan kita sa isang maid. Si Elizabeth ay hindi nagmadali upang tumugon. Hinayaan niya ang katahimikan na timbangin na para bang alam niya na ang ilang mga pananakit ay maaari lamang pagalingin sa oras, at ilang mga aralin lamang sa mga kahihinatnan. At ngayon? Tanong niya, sa wakas, tumatawid sa kanyang mga braso. Ngayon ginagawa natin ang dapat nating gawin mula sa simula. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahawakan siya. Natapos namin ngayong buwan. Sa katotohanan. At kapag bumalik kami, mag-upa kami ng isang tunay na tagapag-alaga para kay Lola. O isang bahay, kung dumaan siya muli sa charid na ito. Nagtaas ng kilay si Elizabeth. Paano kung ayaw kong patawarin ka? Ibinaba ni Romano ang kanyang ulo, na parang dala ang bigat ng lahat ng mga nasirang pangako.
Pagkatapos ay gugugol ko ang natitirang bahagi ng aking buhay na nagpapatunay na nagbago ako. Na hindi ko na muling ilalagay ang mga kapritsyo ng iba sa itaas ng kanilang karapatan na maging masaya. Napanood niya ang dagat ng mahabang sandali, ang mga alon ay nakapatong laban sa buhangin tulad ng isang orasan na nagmamarka ng oras na nasayang niya. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanya, ang kanyang mga mata bilang matatag na parang bakal. Lahat ng mabuti. Ngunit sa mga kondisyon. Kalmado ang tinig, ngunit walang iniwan na silid para sa negosasyon. Una, sa pag-aasawa na ito, katumbas tayo. Walang piobligasyon ng kababaihan o mga tungkulin ng lalaki. Pangalawa, mga pagpapasya, kung saan maglakbay, kung paano gugugol ang aming oras, magkasama kami. Pangatlo, narito, itinuro niya ang isang daliri sa pagitan ng kanyang mga mata, kung sinusubukan kong gamitin ako ng iyong pamilya bilang libreng paggawa, lalabas ako sa pintuan ng hindi lumingon. Tinatanggap ko ang lahat, tumango siya, nang napakabilis na halos mahuli niya ang kanyang sariling mga salita. Ang natitirang mga araw sa Turkiye ay sa wakas ang buwan ng honey na nararapat. Sinubukan ni Romano na burahin ang bawat anino ng pagkakasala na may mga kilos, mga restoran sa kama, walang tigil na paglalakad, mga gabi kung kailan ito lamang at ang tunog ng mga alon. Nang bumalik sila, natagpuan nila si Lola Fetcha na hindi lamang nakatayo, ngunit sa bahay na walang bahid, ang hardin ng gulay ay nabalisa at kahit na ang mga manok na kumakalat sa bakuran. Nang makita ang mga ito, ibinaba ng matandang babae ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay ay nagbabalot ng kanyang apron. Patawarin ang hangal na matandang babaeng ito, ang aking mga anak, bulong niya. Gusto ko lang ng pansin ngunit ngayon naiintindihan ko. Ang mga kasinungalingan ay pinapanatili lamang ang mga taong mahal natin. Hindi ngumiti si Elizabeth. Hindi ito kailangan. Kung kailangan mo ng pagmamahal, bibisitahin ka namin, Lola. Ngunit walang teatro. Nangako ako, ang aking batang babae, ang matandang babae ay tumango, at sa unahang pagkakataon, nakita ni Romano ang taimtim na luha sa mga mata ng kanyang lola. Niyakap niya silang dalawa, ang kanyang dibdib ay mahigpit na may kaluwagan. Pagkatapos ay ayon ito. Ngayon, hayaan mo akong maghapunan ka. Sa mga sumunod na taon, ang kasal ni na Elizabeth at Romano ay naging isa pang kwento. Natuto siyang maghugas ng damit pati na rin ang ginawa niya, upang magluto ng hindi nagrereklamo, upang ibahagi ang pasanin ng buhay ng walang pag-iwas sa anumang pagsisikap. Si Lola Fetcha ay nanirahan ng isa pang 5 taon, aktibo, independiyenteng, at maging ang mga kapitbahay ay nagkomento sa kung paano ang kanyang manugang na babae ay naituwid, ang matandang babae hindi sa mga hiyawan. Ngunit sa isang aralin na nasasaktan higit sa anumang sermon, ang katotohanan, kahit na malupit, ay palaging mas magaan kaysa sa isang kasinungalingan. Bawat taon, naglakbay sila. Pinili nila ang kanilang kapalaran ng magkasama, nang walang mga imposisyon. Minsan sumama si Lola, kapag nais ng lahat. Sinabi ni Romano ang kwentong ito sa kanyang mga kaibigan bilang isang babala, ang pag-ibig ay hindi magkasing kahulugan ng pagkaalipin, at ang paggalang ay hindi hiniling, ito ay kinita. At Elizabeth, siya ay naging isang biyakon para sa iba pang mga kababaihan, patunay na kung minsan, kailangan mo lamang itanim ang iyong mga paa sa lupa at sabihin na sapat na ang sapat para sa mundo na sa wakas ay mahulog sa lugar. Ang iyong buwan ng honey, pagkatapos ng lahat, ay hindi lamang isang pag-iibigan sa ilalim ng araw ng Turko. Ito ang unang kabanata ng isang buhay kung saan ang pag-ibig at dignidad ay magkasama. At iyon, ay isang kwento na nagkakahalaga ng pagsasabi.